Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo makinig sa mga kwento natin ngayong araw? Ngayong araw, ang ating kwento ay pinamagatan. Ang pagong ng kalahuwag. Noong unang panahon, mapayapang nabubuhay at naninirahan sa hardin ng Karagatang Pasipiko ang mga nilalang sa ilalim ng dagat kasama na ang mga pago. Malaya nilang na isasagawa ang mga bagay na nais nilang gustong gawin. Nakakapaglaro at nakakapagpasyal sila sa paligid anumang oras ang nais nila. Magasagana at mayaman ang dagat kaya tahimik at maligayang namumuhay ang mga pagong at mga iba pang nilalang na kasama nila dito. Isang araw may sabog. Niyalik ang kanilang lugar. Nagkagulo ang mga nilalang kasama na ang mga pangkat ng pagong. Marami ang nilalang sa hardin ng Karagatang Pasipiko ang namatay. Dahil dito, nagpasyang mag-imbestiga ang dalawang pagong na sina Pong Pagong at Kala Pagong sa ibabaw ng dagat. Nakita nila ang mga mangingisda na pilit at mabilis na inaahon ang kanilang lambat. Kitang-kita ng dalawang pagong ang mga kaibigan nilang isda na sa loob ng lambat ng mga mangingisda. Pilit na nagkikislutan, nagtatalunan at pilit na kumakawala sa lambat ang mga isdang nasilo ng lambat. Mabilis na bumalik sa hardin ang dalawang pagong at binalaan ang mga kasama. Magsilikas kayo mga kaibigan. May mga bagay na inihulog sa dagat ang ilang mga tao. Huwag kayong lalapit sa bangka. Pong Pagong at Kala Pagong. Ang sigaw ni Celia Ballena. Baka mapahamak kayong dalawa. Huwag kang mag-alala, Celia Ballena. Mag-iingat kami, ang sagot ni Kala Pagong. Ngunit hindi na malaya ni Kala Pagong ang isang lambat na bumagsak sa kanya. Namalaya na lamang niya sa sarili niya na nasa loob na siya ng lambat. Celia Ballena, Pong Pagong, tulungan niyo ako. Ang paghingi ng tulong ng dalawang kaibigan. Ngunit huli na ang lahat. Walang nagawa ang kaibigan upang tulungan siya. Matagal ang paglalakbay na naganap, palubog na ang araw, dumating ang mga bangka ng mga isda sa baybayin. Nasa loob pa rin ng lambat si Kala Pagong at wala siyang magawa upang makatakas sa lambat. Tumayo ang isang mangingisda at dinukot si Kala Pagong sa lambat. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at akmang itatarak sa katawan ni Kala Pagong. Masarap itong gawing kinilaw, di ba pare? Ang wika ng mangingisda. Kala, huwag! Kala, huwag! Kala, huwag! Ang sigaw ni Kala Pagong. Laking gulat ng mangingisda nang marinig niya ang tinig ng pagong. Biglang binitawan ng mangingisda ang kanyang tangang kutsilyo. Simula noon, naging usap-usapan ang pangyayaring iyon na may sa dalampasigan, pati na ang mga narinig ng mga isda na salitang binilikas niyang pagong na kala at huwag. Naging tanyag sa mga tao ang pagong at inakala ng isang mangingisda na nakakapagsalita ng mga katagang kala at huwag. Ito ang pinagmumulan ng pangalan ng bayan ng Kalawag. Isang nilalang mula sa karagatan na nangangalang Kala Pagong. Doon lamang at maraming salamat. Naway nasiyahan kayo sa ating kwento ngayong araw. Paalam!